Maaaring ang ginto ay ebidensya ng isang maunlad, hindi kilala at nawawalang sibilisasyon na nauna sa atin? Bagaman hindi ito matibay na ebidensya ng sinaunang sibilisasyon, mahalaga pa rin itong pahiwatig na kapag isinama sa iba pang tuklas, dokumento at misteryosong tradisyon ay nagbubukas sa teoryang dapat imbestigahan. Para maintindihan ang teoryang ito, kailangan nating balikan ang pinakalumang kasaysayan. Isang paglalakbay na humahamon sa ating pananaw tungkol sa ginto at kahulugan nito. Tuklasin nating magkasama na ang mahalagang metal na ito na iginagalang ng lahat ng sibilisasyon ay maaaring may kasaysayang magbabago sa alam natin tungkol sa ating nakaraan. Sige, bago tayo magsimula sa kamanghamanghang paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel dahil napakahalaga ng inyong suporta para sa aming trabaho. Simula pagkabuo ng mga lungsod at sibilisasyon, labis ng hinangaan ang ginto sa lahat ng kultura. Unang naitala ang paggamit nito, 6,000 taon na ang nakalipas base sa mga artepakto sa Mesopotamia at Ehipto, dalawa sa mga unang dakilang sibilisasyon sa kasaysayan ng tao. Gayunpaman, ang nagpapakawili sa ginto mula sa pananaw ng kasaysayan at antropolohiya ay hindi lang ang kagandahan nito, kundi ang katotohanang hindi tulad ng maraming iba pang mahahalagang materyales, ang ginto ay hindi talaga nagkaroon ng tunay na praktikal na gamit para sa pang-araw-araw na pangangailangan o para sa kaligtasan. Di tulad ng bakal o tanso na gamit sa paggawa ng kasangkapan, sandata at gamit sa trabaho, hindi angkop ang ginto para dito. Masyadong malambot ito para mabisang magamit sa konstruksyon o sa paggawa ng mga sandata at wala rin itong katangiang kapaki-pakinabang sa praktikal na gamit sa paggawa o digmaan. Lahat ng mga aspetong ito ay lalong napapamisteryo sa kasaysayan nito. Bakit na ba isang material na walang gamit? Naging pinapahalagahan, iniipon at ginagamit ng ganito kalaganap? Gagawa ka para dito ng takeb na purong ginto, 2 siko at kalahati ang haba, at 1 siko at kalahati ang lapad. Isa sa mga pinakamakatotohanang sagot na ginagamit para ipaliwanag ang lahat ng ito ay na ang alindog ng ginto ay pangunahing nakasalalay sa likas nitong simbolikong kahulugan at sa pagiging bihira nito. Ang ginto, dahil sa kinang at kulay nitong parang liwanag ng araw, ay matagal nang sumisimbolo sa pagka-Diyos, immortalidad at kapangyarihan. Sa maraming sinaunang kultura, ang araw ay kinikilalang Diyos o sagisag ng kapangyarihan at ang ginto dahil sa liwanag at hindi kinakalawang ay kaugnay ng mga ideal na ito. Ako ang Diyos ng ginto, ang puso ng Diyos Ra, na kumikislap sa langit at naghahari magpakailanman. Ang aking muka ay ginto at ang aking mga mata ay gaya ng sa Diyos ng araw. Ipinapakita ng siping mula sa aklat ng mga patay ng Ehipto ang simbolikong kaugnayan ng ginto kay Diyos Ra. Para sa mga Ehipsyo, kaugnay ang ginto sa walang hanggang buhay, kaya't madalas nila itong gamitin sa libingan ng mga hari para masigurong ligtas ang paglalakbay ng mga yumao sa kabilang buhay. Ang tanyag na sarkopago ni Tutankhamun halimbawa ay nababalutan ng purong ginto bilang patunay ng mistiko at espiritual na halaga na iniugnay sa mahalagang metal na ito. Sa Mesopotamia, pangunahing gamit ang ginto sa relihiyon at bilang simbolo ng prestihyo. Sa mga zigurat at templo ng Mesopotamia, sumisimbolo ang ginto sa koneksyon ng pinuno at mga Diyos at ang presensya nito sa mga likhang sining at palamuti ay nagpapahiwatig ng ganap na kapangyarihan ng mga hari at pari. Kahit malayo sa lumang mundo, ang mga pre-Columbianong sibilisasyon tulad ng Inca, Maya at Aztec ay nagturing din ng sagrado ang ginto. Dito rin, ang gintong gamit ay hindi pang araw-araw, kundi para sa seremonyang panrelihiyon at sumisimbolo ng banal na kapangyarihan ng mga pinuno. Ang mga alamat gaya alorado, ang lihim na lungsod ng ginto ay nagpapakita ng kahalagahan ng ginto sa mga kultura at sa obsesyon ng mga mananakop na Europeo na makuha ang yaman nito. Dahil sa matinding pagnanasa sa ginto, nang dumating ang mga konkistador na Kastila sa Amerika, nilimas nila ang buong mga lungsod at sinira ang mga kulturang libu-libong taon na ang tanda para makuha ang metal na ito. Si Bernal Diaz del Castillo, Kastilang sumama kay Hernan Cortes, ay naglarawan ng dami ng ginto sa Tenochtitlan at paggamit nito sa mga templo. Sa bahay ng mga Diyos, napakaraming kumikislap na ginto ang bumabalot sa estatwa, altar at mga banal na palamuti. Sinasamba ng mga Aztec ang ginto bilang pawis ng araw. Isa pang paliwanag sa simbolikong halaga ng ginto ay maaaring dahil sa kakaiba nitong pisikal na katangian.
Hindi kinakalawang o nasisira ang ginto at nananatili ang kinang at kadalisayan kahit ilang libong taon na. Dahil sa katangiang ito, naging perpektong simbolo ito ng kawalang hanggan, kadalisayan at immortalidad. Mahalagang konsepto para sa marami sa mga unang sibilisasyon ng tao. Kung ito ang pinakamakatwirang taliwanag kung bakit mahalaga ang ginto, mapapansin nating may mahahalagang tanong pa rin kapag sinuri ng mas detalyado. Pero unahin muna natin ang mga ito. Dahil sa mga natuklasan natin at sa mga makasaysayang patunay, alam natin na maraming ginto sa Ehipto noon. Pero sa puntong ito, may kusang lumilitaw na tanong. Saan galing ang gintong ito? Nakakatulong ng kaunti ang makasaysayang sanggunian. Pinag-uusapan nila ang mga ekspedisyon sa pagmimina ng iba't ibang paraon, lalo na sa Nubia, na yon ay Sudan, na may malalaking deposito ng ginto. May maayos na sistema ang mga Ehipsyo sa pagmina at pagdadala ng ginto sa mga lungsod kung saan tinutunaw at hinuhubog ito ng mga dalubhasang manggagawa. Sa kabila nito, ang laki ng reserbang ginto ng mga Ehipsyo batay sa natagpuan at posibleng nawala sa libu-libong taon ay patuloy na nagdudulot ng maraming tanong. Kung totoo ngang nagtayo ng ilang minahan ng ginto ang mga sinaunang Ehipsyo sa Nubia, hindi pa rin sapat ang mga ito para ipaliwanag ang sobrang dami ng ginto nila noon. Hindi dapat kalimutan na ang ginto ay bihira kahit mukhang laganap. Ang totoong problema ay ang pagkuha nito mula sa bato na mahirap at nangangailangan ng mataas na technological na kakayahan. Alam natin na may advanced na technique sa arkitektura at inhinyeriya ang mga Ehipsyo pero hindi malinaw kung paano nila napakinabangan ang malalalim na minahan nang wala ang modernong teknolohiya ngayon. Ang mga teknik sa pagkuha ng ginto noong sinaunang Ehipto ay kinabibilangan ng paghuhukay gamit ang kamay at pagdurog ng mga batong may ginto. Sa ilang kaso, ang mga minero ay nagtatrabaho sa mahihirap na kalagayan, bumababa sa mga bundok ng silangang, disyerto o kahabaan ng Nile. Kahit may sakripisyo at pagsasamantala sa maraming tao, ang malakihang pagmimina sa ilalim ng lupa ay nangangailangan pa rin ng sopistikadong teknikal na kaalaman. Kasama ang tamang paraan tulad ng ventilasyon, pag-drain ng tubig at pagkuha ng mahalagang metal mula sa bato. Paano hinarap ng mga Ehipsyo ang mga hamon gamit ang kanilang teknolohiya? Dapat ba nating isipin na mas advanced ang kanilang mga teknik kaysa sa inaakala? Kung tatanggapin natin ito, dapat din nating isaalang-alang na maaaring may ganitong teknolohiya ang iba pang sinaunang tao. Dahil may access din sa maraming ginto ang ibang malalaking sibilisasyon noon, tulad ng mga Sumerian, Babilonyo, sinaunang India at pre-Columbian na kultura. Posible kaya na ang lahat ng gintong ito na umiikot na noon pa mang sinaunang panahon ay bunga ng paggawa ng mga sibilisasyong ito sa mga sinaunang minahan? Bagamat naglaan ng oras sa pagkuha ng ginto ang mga taong ito, maaring kulang ang kanilang technical na kakayahan para ipaliwanag ang dami ng ginto noon. Kaya, saan nanggaling ang lahat ng gintong ito? Para subukang sagutin ang tanong na ito, kailangan nating bumalik pa sa mas malayong panahon, tuklasin ang isang panahon at lugar na wala tayong tiyak na kasaysayang tala, ngunit nakatagpo tayo ng mga kahanga-hangang artepakto mula roon. Tinalakay natin ang kontinente ng Afrika at ang mga pambihira nitong minahan. Isa ang Afrika sa pinakamayamang reyon sa ginto sa mundo. Sa ngayon, marami sa mga pangunahing deposito ng ginto sa mundo ay nasa Afrika, partikular sa Timog, Afrika, Ghana, Mali, Zimbabwe at Demokratikong Republika ng Congo. Ang mga minahan ng ginto sa Timog Afrika ay ilan sa pinakaproduktibo sa mundo. Isipin mo na lang na 50% ng lahat ng gintong nahukay ay nagmula sa rehiyon ng Witwatersrand. Kaya naman makatuwirang itanong kung mayroon ding mga aktibong minahan noong nakaraan at kung ito ba ang dahilan ng malaking dami ng ginto na mayroon noong mga sinaunang panahon. Noong sinaunang panahon, ginagamit ng mga tao sa Afrika ang mga minahan para makipagkalakalan sa ibang sibilisasyon. In Europa, nel Medio Oriente e in India, diventa ogni anno che passa un'ipotesi sempre più concreta. Alam natin na noong ika-11 hanggang ika-15 siglo, may sinaunang kahariang umunlad sa Timog Afrika sa kasalukuyang Zimbabwe na tinawag na Dakilang Zimbabwe. Kakaunti lang ang alam natin tungkol sa sinaunang bayang ito. Sa ngayon, ang natuklasan lang ay mga guho ng lungsod na iniwan bago dumating ang mga Portugis.
Naniniwala ang mga historiador na ang dakilang Zimbabwe ang naging pangunahing lungsod ng isang malawak na imperyo na tinatawag na Imperyo ng Monomotapa na nabuo simula noong ika-7 siglo. Sa rehiyon sa Lawan ng Kael, sa pagitan ng Matabeleland at Manicaland, nakuha nito ang malaking bahagi ng Zimbabwe at Mozambique. Ang pagkakatuklas ng mga bagay tulad ng piraso ng porsela ng Chino at Persiano, mga barya mula sa Arabia at iba pang mga bagay na mula sa ibang bansa ay nagpapahiwatig na ang dakilang Zimbabwe ay naging mahalagang sentro ng isang malawak na network ng kalakalan. Ang mga minahan sa paligid ay nagpapakita na ang mga tao roon ay pangunahing nakikipagkalakalan ng ginto. Kung ang tuklas na ito ay inuurong pa sa mas malayong nakaraan ang pagsasamantala sa mga minahan ng ginto sa Afrika, ang sinasabi ng dalawang independenteng mananaliksik na natuklasan nila sa Timog Afrika ay nagdadala sa atin sa prehistorikong panahon, mga 200,000 taon na ang nakalilipas. Si Michael Tellinger at heologong si Johan Hein ay ilang taon nang nag-aaral sa Mpumalanga, Timog Afrika, na kilala sa matandang mga timplong bilog at minahan na maaring magbago ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ayon sa kanilang mga pananaliksik, ang mga estrukturang ito at mga minahan na matatagpuan lalo na sa lugar ng Barberton ay kumakatawan sa isa sa mga pinakanakamisteryosong tuklas ng ating panahon. Ayon kina Tellinger at Heine, ang mga minahang ito ay hindi ginamit ng kilalang sibilisasyon, kundi ng isang nawalang sibilisasyon na nabuhay mahigit 200,000 taon na ang nakaraan. Pero paano nga ba nila nakuha ang ganong kalayong petsa? Tinukoy ni Tellinger ang edad ng minahan sa Mpumalanga sa tulong ng helohikal at arkeolohikal na pag-aaral ni Heine. Ang mga bato ng Barberton Greenstone Belt na tinatayang nasa 3 bilyong taon nang nakalilipas ay naglalaman ng ilan sa mga pinakamatandang bakas ng pagmimina. Sa pagsusuri ng heolohiya at katanian ng mga batong malapit sa minahan, ipinagpalagay ng dalawang mananaliksik na matagal na itong nagamit noon. Mas nauna pa sa ibang kilalang sibilisasyon. Ang pagkasira ng estruktura, pagguho at ayos na mga bilog ng bato sa paligid ng minahan ay nagpapakitang dumaan ang mga ito sa mabagal at likas na prosesong heolohikal sa mas mahaba at mas malawak na panahon kaysa sa mga sibilisasyong naitala sa kasaysayan. Dahil sa ganitong pagkasira, iminungkahi ng mga mananaliksik na nagsimula ang pagmimina rito mga 200,000 taon na ang nakalipas. Dahil hindi pwedeng gamitin ang radiocarbon sa pagdadate ng mga bato, ginamit ang paraan ng patina. Pero ano nga ba ito? Ang paraang ito ay gamit ang pagmamasid at pagsusuri ng panlabas na patong na nabubuo sa mga bato at bagay na matagal nang nakalantad sa kapaligiran. Ang patina ay manipis na balot ng nabubuo dahil sa chemical, physical o biological na proseso tulad ng oksidasyon, reaksyon sa hangin at paglago ng mikroorganismo. Ang patina ay nagbibigay ng palatandaan sa edad ng bagay o estruktura dahil mabagal itong nabubuo sa paglipas ng panahon. Ang patina ay maaring magkaroon ng iba't ibang kulay tulad ng kayumanggi, itim o berde, depende sa mga mineral na sangkot at sa mga kondisyon ng kapaligiran. Karaniwan, mas makapal ang patong kapag matagal na expose ang bagay, pero maraming salik ang nakaapekto sa bilis ng pagbuo ng patina, kaya hindi ito eksaktong panukat ng oras. Sa unang pagtatayan ito, nagdagdag ang dalawang mananaliksik ng isa pang pagtatayang astronomical dahil sa natuklasang serye ng megalitikong poo sa paligid ng minahan. Sa paligid ng mga minahan, natuklasan nga ang libu-libong mga bilog na bato na tila tuwirang konektado sa mga gawaing pagmimina. Makikikita sa satellite ang mga estrukturang ito na sumasaklaw sa malalawak na lugar at may kahanga-hangang geometrikong katumpakan. Ayon kay Tellinger, ang mga bilog na bato ay bahagi ng komplikadong teknolohiyang sistema para sa pagkuha at pagproseso ng ginto, hindi lang basta tirahan o estrukturang ritual. Ang tinatayang edad ng mga bilog ay tinutukoy rin ng mga 200,000 taon at bukod sa paraan ng patina, ginagamit din ang isa pang elemento, ang kalendaryo ni Adan. Noong 2003 si Heine ay lumilipad sa ibabaw ng lugar ng Mpumalanga nang mapansin niya ang mga kakaibang formasyon ng bato sa lupa. Nang lapitan niya ang lugar, napansin niyang ang mga bato ay maayos na nakayos at bumubuo ng malaking bilog. Habang pinag-aaralan ni Heine at Tellinger ang lugar upang subukang maunawaan ang gamit at pinagmulan nito, napansin nila na ang ilang mga bato ay inayos ng eksakto na tumutugma sa mga pangunahing direksyon at sa ilang partikular na kaganapang astronomical. Dahil dito, napagpasyahan nilang prehistorikong kalendaryo ang lugar.
Sa pamamagitan ng pagkalkula ng posisyon ng mga bituin, napag-alaman nila na maaring umabot sa humigit kumulang 200,000 taon na ang nakalilipas ang pinagmulan ng lugar. Napag-usapan namin ng detalyado ang tungkol sa natuklasang ito sa video na ito na matatagpuan ninyo sa aming channel. Ang pagtatakda ng edad ng lugar sa Mpumalanga at ng mga minahan nito sa 200,000 taon ay talagang nakakagulat. Ang Homo sapiens ay lumitaw sa mundo mga 200,000 hanggang 300,000 taon nang nakalilipas. Ang pag-iisip na ang mga sinaunang populasyon na ito ay hindi lamang kayang magtayo ng mga megalitikong estruktura, kundi pati na rin maghukay ng mga minahan para maghanap ng ginto, ay isang hamon sa lahat ng ating kasalukuyang kaalaman. Isang ideyang taliwas sa mga paniniwala natin tungkol sa pag-unlad ng teknolohiya ng tao. Sa puntong ito, lumilitaw ang tanong, bakit kailangang magmina ng ginto ang mga sinaunang tao? Mas mahalaga, sa anong teknolohiya kaya nila nagawang maisakatuparan ang ganito kalaking gawain? Mas naging kapanapanabik ang teorya ni Tellinger dahil iniugnay niya ito sa alamat ng mga Anunnaki, isang lahing dayuhan na ayon sa kakaibang salin ng mga tekstong Sumerian ay dumating sa daigdig libu-libong taon na ang nakalipas para magmina ng ginto. Sabi ni Tellinger, ginamit ng Anunnaki ang mga minahan para kumuha ng maraming ginto na dadalhin sa Nibiru, ang kanilang planeta, para ayusin ang problema sa atmosfera. Ang 200,000 taon daw ay tumutugma sa panahong dumating ang mga Anunnaki sa daigdig at sinimula nilang pagsamantalahan ng mga tao bilang lakas paggawa sa pagkuha ng ginto. Maaaring magsilbing malaking ebidensya ng sinaunang pagmimina ang mga minahan sa Mpumalanga. Maaring ang mga bilog na estrukturang bato ay labi ng advanced na teknolohiya para mapadali ang pagmimina ng ginto. Ang teorya ni Tellinger ay pambihira, inugnay ang natuklasan sa South Africa sa mga ideya ni Zecharia Sitchin na nagsasabing ang sinaunang tekstong Sumerian ay patunay ng panlabas na interbensyon sa pagusbong ng ating lahi. Hindi tinatanggap ng siyentipikong komunidad ang teorya ni Tellinger dahil batay ito sa mga haka-hakang interpretasyon ng mga sinaunang teksto at kakaibang ebidensyang arkeolohikal. Kahit hindi isaalang-alang ang teorya ni Tellinger, nananatiling misteryo kung sino ang lumika ng mga minahan na ito at kung bakit, dahil may umiiral na debat tungkol sa tunay na edad ng mga lugar na ito. Batay sa opisyal na rekonstruksyon, ang mga minahan ay 2,000 taon pa lang, kaya mas bago ito kaysa sa mga sinaunang sibilisasyong Ehipsyo at Mesopotamia. Bagaman maaaring magdulot ito ng pagdududa sa mga teorya ni Tellinger, hindi pa rin ito ganap na nasosolusyonan ang issue tungkol sa napakalaking dami ng ginto na umiiral na nung mas sinaunang panahon. Ginagamit na yon ang ginto sa paggawa ng integrated circuit, connector at microprocessor ng computer, smartphone at iba pang advanced na elektronikong kadamitan. Ginagamit ang manipis na laminang ginto at gold-plated wire para sa malinis at maayos na transmisyon ng datos at mga dekuryenteng signal, lalo na sa mga high-precision na kagamitan. Ngayon, hindi tulad dati, nagagamit na ang mga pisikal na kakayahan nito na noon ay hindi alam o nagagamit, maliban kung may sibilisasyong sapat na maunlad para makinabang dito. Kung tunay ngang umiral ang sinaunang sibilisasyong ito, posible bang ang ginto nung sinaunang panahon na hirap nating ipaliwanag ay mga labi lang ng dating paggamit ng isang mas maunlad na sibilisasyon? Ginto na kinuha, tinunaw at binago sa libu-libong taon? Kung titingnan natin ang kasaysayan na may tiyak tayong dokumentasyon, ang ganitong gawain ng muling paggamit ng mga mahalagang materyales o yaman tulad ng ginto o iba pang mga likas na yaman ay hindi na bago. Maraming patunay sa kasaysayan na ang mga sumunod na sibilisasyon ay nagnakaw, nagbaklas o muling gumamit ng elementong arkitektural at dekoratibo mula sa sinaunang monumento para gumawa ng bago o sa praktikal na gamit. Isang halimbawa na kapansin-pansin ay ang dakilang piramid ng Giza. Original, ang piramideng ito ay binalutan ng mga batong pantakip. Ang mga blok ng puting batong apog na ito na may napakataas na kalidad ay nagmula sa mga tibagan sa Tura na matatagpuan malapit sa Cairo. Ang mga blok ng batong apog ay may makinang na ibabaw na sumasalamin sa araw, kaya't nagmumuhang maliwanag at kamangha-mangha ang piramid dahilan ng bansag na bundok ng liwanag. Itinayo ang mga piramide gamit ang malalaking pinakintab na bato na sumasalamin sa araw na parang salamin. Kumikislap sa nakakasilaw na liwanag ang bawat gilid, mistulang gawa sa ginto. Sa paglipas ng mga siglo, ang mga blokeng pantakip na ito ay kinuha at muling ginamit sa iba't ibang proyekto ng pagtatayo noong panahon ng Islam.
lalo na nung panahon ng mga Mamluk. Ang mga Mamluk na namuno sa Ehipto ay ginamit ang maraming batong apog mula sa mga piramid para magtayo ng mosque, palasyo at iba pang estruktura sa Cairo. Dahil lumalawak ang lungsod, kailangan nito ng maraming materyales sa pantatayo, kaya naging madaling mapag-uunan ang mga piramid. Hindi lang sa arkitektura nangyayari ang ganitong pagkuha. Madalas tinutunaw at ginagawang ibang bagay ang mga gawang ginto tulad ng barya at sinaunang alahas sa paglipas ng panahon. Halimbawa, noong panahon ng Imperyong Romano at pagkatapos sa gitnang panahon, ang ginto mula sa mga kayamanan at nasamsam sa digmaan ay muling tinunaw upang gawing bagong mga barya o lumikha ng mga bagong bagay na may mataas na halaga. Ang ganitong siklo ng pagkuha at muling paggamit ay palagian sa kasaysayan ng tao at may tiyak tayong dokumentasyon dito. Kaya, kung merong isang napakasinaon ng sibilisasyon na gumamit ng ginto, malamang na sa paglipas ng libu-libong taon, ito ay nanakaw at muling ginamit. Tungkol naman sa isang sinauna at maunlad na sibilisasyon, si Plato, sa kanyang mga akda ay naglalarawan ng pag-iral ng Atlantis, isang maunlad na sibilisasyon na sinasabing namayani sa mundo noong isang napakalayong panahon. Ikinuwento ni Plato ang maraming detalye tungkol sa sibilisasyong ito at ayon sa kanyang mga isinulat, tiyak na malawakang ginagamit noon ang mga mahalagang metal kabilang na ang ginto. Sa kanilang mga gusali, pangunahing ginagamit nila ang isang uri ng puti, itim at pulang bato. Tinatakpan nila ang mga pader ng kuta ng tinunaw na laton, ang panlabas na bakod ng lata, at ang panloob na bakod na nakapalibot sa kuta ay binalutan ng makinang na ginto. Maaring ito ba ang paliwanag kung bakit sa mga sinaunang panahon ay meron ng maraming ginto kahit wala pang teknolohiya para ito ay minahin at iproseso? Wala tayong siguradong sagot. Ngunit may mga sinaunang minahan na mahirap matukoy ang petsa, nangangailangan ng mataas na teknolohiyang kaalaman at may misteryosong napakaraming ginto. Noong sinaunang panahon at sa malalayong sibilisasyon, ginawang karapat dapat pag-aralan pa ang teoryang ito. Handa na kami at nais naming marinig ang inyong opinyon. Ipalang ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon at kung nagustuhan ninyong video at nais ninyong suportahan ang aming trabaho at ayaw ninyong mapalampas ang aming mga bagong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa susunod na kwento.